Nandito po tayo dahil ang Diyos ay ang Diyos. He is who He is. He is who was and is and forever will be. That's His name. His name is Ehyeh. Okay? I will be, ang ibig sabihin nun. Pag sinabi niyang, I am that I am, I will be, His name is Ehyeh. And then when Moses calls him Yahweh, meaning to say, He is who He is. He was, who is, and who forever will be. Amen po ba? And that's the wonderful name of God. Amen? His name is Tetragrammaton, Yod, He, Vav, He. No? Yod, He, Vav, He. That name is so powerful. And then when the Israelites call Him Lord, Lord means Adonai. Everybody say Adonai. Adonai means Lord. That's why nung nilalagyan nila ng vowels, no? Vowels, yung consonant na Yod, He, Vav, He, no? Yung Adonai, yung AOA sa Adonai, nilagay nila sa Yod, He, Vav, He. Kaya they come up to the name Yahuwah. Yahuwah, no? Yahweh is Adonai. Hallelujah. Amen po ba? Praise God. Doon sa Yahuwah, doon nakuha yung English name na Jehovah. Jehovah. Okay? Pero sa mababasa natin doon sa mga names in the Bible, pag nakita niyo yung capital L-O-R-D, it refers to the Lord. We understand that it is the Lord. So whether it is Yahweh, Yahuwah, Jehovah, Lord, Adonai, Elohim, that's the name of our God. The God who created the heavens and the earth. The God the Father. Amen? And the name of His Son is Yeshua. His name is Jesus. His name is Jesus. In Hebrew, it's Yeshua. Hamashiach. Ibig sabihin nung Hamashiach, the Christ. Jesus, the Christ. The Anointed One. The Savior. At meron pang isa, the third person of the Holy Trinity. His name is the Holy Spirit. In Hebrew, it's Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh. No? Ibig sabihin ng Ruach, Spirit. No? HaKodesh means holy, the Holy Spirit. That's why we're serving this God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. And whenever we worship as one, meron tayong assembly, corporate worship, He promised to be with us because He's living inside of us. Yung papuri natin, ginagawa pong luklukan ng Diyos. Kaya wala pong kaduda-duda sa puso ko, kasama natin ang Diyos. Sabihin natin sa katabi natin, kasama natin ang Diyos. Hindi dahil sinabi ni Pastor, sinabi ng Biblia, kasama natin ang Diyos. Ang mga pangako niya sa Hebrews 13 verse 5, hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka iiwanan ng Diyos. Hindi ka bababayaan ng Diyos. Pag sinabi niyang hindi ka niya iiwanan, hindi talaga siya nang iiwan. Hindi talaga siya nang iiwan. He is a faithful God. He said in Isaiah chapter 43, no, when you walk through the waters, you will not be drowned. When you walk through the flames will not set you ablaze because I am with you. I am with you. The Lord said, I am with you. Sino sa inyo naranasan niyo ito? Isang buong linggo sinamahan kayo ng Panginoon. Talagang feel nyo kasama niyo ang Lord. Feel nyo na dumadaan kayo doon sa tubig, ng pagsubok, sa apoy ng problema. Pero, hallelujah, kasama niyo ang Diyos. Kasama natin ang Panginoon. Siya yung tagapagligtas. Siya yung Redeemer, siya yung Savior, siya yung nagpapatawad ng mga kasalanan. Sinasamahan tayo ng Panginoon. Dahil mahal na mahal ka ng Panginoon. Sabi niya sa Jeremiah 31, I have loved you with an everlasting love. Ang pagmamahal ko sa iyo, pagmamahal na walang katapusan. Walang hanggan. Saan ka nakakita ng pag-ibig na gano'n? Walang hanggan.
minsan ang pag-ibig ng tao, may katapusan. Pag nag-away, wala na. Hiwalay. Hiwalay ang puti sa dikolor. Di ba? Kapag hindi natatanggap yung mga request, yung kagustuhan, minsan nawawala ang pagtingin. May katapusan di ba? Pero sa Diyos, ang pag-ibig niya sa atin, sabi sa Jeremiah 31, I have loved you with an everlasting love. Therefore, with loving kindness, I have done. Walang ibang nagmahal sa akin na tulad mo. Totoo po yun. Hindi kayang pantayan ng pagmamahal ng asawa mo yung pagmamahal ng Diyos. Hindi kayang pantayan ng pagmamahal ng anak mo, ng magulang mo, pagmamahal ng Diyos. Walang ibang tunay na nagmahal sa atin, kundi ang Diyos. Minsan nasasaktan tayo ng asawa natin. Minsan nasasaktan tayo ng anak natin. Nasasaktan tayo ng magulang natin. Nasasaktan tayo ng boyfriend, girlfriend, kaibigan, pastor, kapatiran. Amen po ba? Pero ang Panginoon kapag nagmahal, tiyak na mararanasan mo yung tunay at ganap na pag-ibig. At ito pong pag-ibig na ito, mga kapatid, na pinaranas natin sa atin ng Panginoon, He lavished on us very generously. Sabi sa 1 John chapter 3, verse 1. Behold, what matter of love the Lord or the Father has lavished on us. Generously. 1 John chapter 3, verse 1. Lavish. Sino sa inyo pag nag-lavish ng mga salt and pepper, generous? Sabi doon sa binigay sa amin na meat nila, doktora, no? Yung Wagyu meat na gano'n. Huwag daw itipirin yung salt and pepper. Lavished. Kaya inubos ko talaga. Kasi nandun talaga. Kasi pag hindi mo pala generously na hindi mo malalasahan yung juiciness, tenderness ng meat na yon. Sabi ko, iba pala talaga pag lavish generously, masarap kainin. Ganun pong pag-ibig ng Diyos, masarap damahin. Amen po ba? Dahil ang kanyang pag-ibig hindi tinitipid. Hindi po naninipid ng pag-ibig ng Diyos. Ito'y laging sariwa sa bawat umaga. At ang pag-ibig na yan is unconditional love. Bakit puro lang pinag-usapan natin? Kasi ngayon is a month of Feb-ibig. Ngayon ay buwan ng Feb-ibig. Sabi mo, Feb-ibig. Oh. Niredeem yung buwan na ito. Niredeem yung buwan. Bakit po? Bakit po? Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig. Bakit hindi pag-usapan ng pag-ibig? 1 John chapter 4 verse 8 says, God is love. God is not just loving. God is love. He Himself is love. That's why when you have God, you have love. And if God is living inside of you, you are not. Nobody will command you to love God. There's a natural response in your being that you love God. Nakuha po natin yon. Kapag ang Diyos sinagap natin sa buhay natin, dahil ang Diyos ay pag-ibig, it is natural for us to love. Because the person of God is living inside of us who is love. Hindi ka inuutusan na mahalin ng Diyos. Mararamdaman mo, mahal mo ang Diyos, iniibig mo ang Diyos ng buong puso, isip, kaluluwa, at kalakasan dahil namumuhay siya sa iyo. Yun ang tunay na pagmamahal. Hindi totoo ang pagmamahal kapag inuutos mo na mahalin ka. Diba mahirap po yun? Nasabihin mo sa asawa mo, mahalin mo ako. Kasi ako asawa mo. Hindi mo pwedeng utusan ng kahit na sino man na mahalin ka. Ang pagmamahal ay kusang loob na sineshare, ibinibigay ng taong nagmamahal, hindi dahil inuutos sa kanya na mahalin ang isang tao, kundi talagang mahal niya. At sa tunay na pagmamahal, kasama po ang sakripisyo. Tama po ba? Tatawarin mo ang 7 dagat, aakyatin mo ang 7 bundok, iiwanan mo ang lahat para lang sa iyong minamahal. Ganun ang tunay na pagmamahal. Yung sinasabing tatawirin kong 7 dagat, aakyatin kong 7 bundok. Si Lord hindi lang 7 dagat, hindi 7 bundok. Iniwanan niya ang kalangitan at bumaba siya sa lupa para lang iparana sa atin na mahal niya tayo. Mahal na mahal.
Kahit ganito ako, Pastor? Yes. Sabi mo sa katabi mo, kahit maging sino ka man. Kahit ano pa man ang pinagdaanan mo. Kahit gaano pa man kalaki ang mga kasalanan natin, kamalian natin, kahinaan natin. Yan ang biyaya ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Paano hindi ka may in love sa Diyos na ito? Na in the good times and the bad, kasama mo. In blessing and in trials. Mapalad po ang mga tao na may relasyon sa Panginoon, na nakakilala sa Panginoon. Kasi yung mess natin noon, ginawa niya ng message ngayon. Amen? Yung trial natin ngayon, ginawa niya ng triumph. Amen? Yung test natin noon, ginawa niya ng testimony ngayon. Tayo na victim noon, ngayon ay victor na. Ganun. Kaya po ikaw ay nasa Panginoon ngayon. Dahil sa pag-ibig ng Diyos na ito. At meron po akong tatlong nakita na iba't ibang uri ng pag-ibig. No? Yung tinatawag na eros. Sa Greek is eros. Yun yung doon nanggaling yung word na English na erotic. That is physical love, sensual love. No? Yun yung love between couples or husband and wife. Married couples, eros. Kapag eros, erotic, that's physical love. You're attracted to the physical and you want, di ba? The physical at you love each other as husband and wife. Isa naman po ay phileo. Yung phileo po is brotherly love or love sa kapatiran, brothers and sisters. Even pwede rin love yan sa members of the family or to the parents, no, or neighborhood. No, yun yung love natin sa kapwa natin phileo. Kaya yung Philadelphia Church, no, parang kinuha doon yung phileo kind of love. Okay? Nung tinatanong ni Jesus si Peter doon sa last chapter of John, book of John. Okay? Greek yung salitaan doon sa Biblia kasi translated from Greek. Okay? Meron pa kasing isang uri ng pagmamahal Diba, una yung eros, which is the physical love, okay, attraction. And then phileo, okay, love for the brothers and sisters, the families. Yung huling-huli kasi yung nakita ko yung agape. Yung agape po, yung agapo o agape, okay, yun yung God's kind of love, unconditional love, selfless love. Na tinatanong ni Lord Jesus si Peter, doon sa last chapter of John, sabi ni Lord Jesus, Peter, do you agape me more than this? Sabi ni Peter, yes, Lord, I phileo you. Diba? Nakuha niya yung sinasabi ko. Sinasabi ni Jesus, Peter, do you agape me more than this? Ibig sabihin, ang sinasabi ng Panginoon, kaya mo ba akong mahalin ng katulad ng selfless love ng Diyos na meron sa'yo? Ang sagot ni Peter, mababa, yes, Lord, I phileo you. Yung pagmamahal. Ganito kataas yung agape, ganito kababa yung phileo. At mas mababa yung eros. Okay? Sabi ni Lord Jesus, Peter, do you agape me? Sagot ni Peter, yes, Lord, I phileo you. Tinanong ulit, Peter, do you agape me? Yes, Lord, I phileo you. Pangatlo, no, nakita ni Lord, hindi kayang abutin ni Pedro yung agape. Ang sabi na ni Lord, Peter, do you phileo me? Yes, Lord, I phileo you. Ibinaba na ng Panginoon dun sa level ng tao para lang abutin ang tao. Dahil hindi natin maabot yung kaluwalhatian ng Diyos. God Himself lowered Himself in our level para lang makarelate sa atin. Sino sa inyo sumablay ngayong buong isang linggo? Ibig sabihin, sumablay. Ibig sabihin, nagkasala, nagkamali, nagalit, nainis, nagsinungaling. Sino po sa inyo sumablay?
Sa mga hindi sumablay, 100 ang score. Congratulations. Flying colors kayo. Mga kapatid, no? Ang sabi nga sa 1 John chapter 1, kung sinasabi mo ako, hindi na ako nagkakasala, ginagawa mong sinungaling ang Diyos at ang katotohanan ay wala sa iyo. Amen po ba? But if we confess our sins to Him, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alam niyo, na-appreciate ko yung biyaya ng Diyos. Na-appreciate ko talaga po yung charis ng Diyos. Yung biyaya. Kapag na-appreciate mo yung charis ng Diyos, yung unmerited favor ng Lord, you are charito. You are blessed and highly favored. Amen? Because na-appreciate mo yung biyaya ng Panginoon. Ang biyaya po ng Panginoon ay hindi po yan performance-oriented. Hindi po yan nakabase sa performance. Ito po ay nakabase sa kanyang pag-ibig lang. Para walang sino man ang magmalaki. Para lahat tayo magsabi, ako ay narito dahil lang sa biyaya ng Diyos. Dahil inibig lang ako ng Panginoon. Wala akong maipagmamalaki.